We love the promise, but we oftentimes hate the process. We want miracles, but not the waiting. Yet the scripture reminds us that when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sister Merced po na nakatira sa Hilo, Hawaii na nagagalak na nakikibahagi sa gawain ng Diyos ng 24/7 Words of Wisdom ng Balete Chapter Area. At hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking 3 puntos na nagmumula sa verse na ito. Sa Isaiah 60:22 na ang sabi, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." So, ang una po ay ang authority. Sino nga ba ang may akda o ang may kapangyarihan? Tanging ang Diyos lamang ang may authority o kapangyarihan na maisakatuparan ang mga pangyayari sa takdang panahon. Makikita at mababasa din naman natin ito ng pasimula pa lamang sa Genesis, nang nagsimulang likhain ng Diyos ang sangkatauhan. At maging up to this time, up to this day, and the days to come, makikita po natin na ang Diyos lamang ang may authority sa lahat ng bagay. He is the only one who can make it happen. He has the only one who has the power. He has the power to do it, pause it, and stop it. Ang pangalawa ko pong puntos dito ay ang the waiting o yung ating paghihintay. So, in this process, dito po isinasaayos ng Diyos ang maraming bagay. God is working or God is doing the most within you. In this process, God is strengthening your faith. He is refining your character, deepens your trust. He also stretches our capacity, making sure to carry the blessings and the trials. In the waiting, you may feel God is hiding or not present, can be delayed, quiet, unresponsive, but God is working behind the scenes. It may bring also frustrations, pain, anger, disappointment, but it's only for checking if we will pass the test. And after the test, this is also the growing stage, the building stage, and the aligning stage, where things are slowly getting into the right places and all pieces comes together. Dito nahuhubog ang ating spiritual maturity. At yung pangatlo po ay ang the promise o yung the right time and it will happen. Ang Diyos na nangako ay tapat. He who promised is faithful. Yan po ang sabi ng Hebrews 10:23. At kapag ito po ay nasa tamang panahon, there will be open doors. And those doors, hindi na po natin kailangang kumatok. Ito po ay maaaring kusang nagbubukas. We cannot make yesterday today and tomorrow today. Ito po ay mangyayari sa tamang panahon. At tanging ang Diyos nga po lamang ang nag-set ng time for everything. He makes all things beautiful in His time. Yan po ang sabi ng Ecclesiastes 3:11. So ano po yung ating magagawa sa mga bagay na ito? Habang tayo po ay naghihintay ng ating ipinangako ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng focus na laging ang ating puso ay nagagalak sa kanyang mga ginagawa. At tandaan po natin na ang bawat purpose, na ang bawat
nangyayari sa ating buhay, ito ay may layunin. At ang layunin ng Diyos ay maganda para sa ating buhay. Tandaan po natin na ang lahat ng bagay na ito ay magkakatugma-tugma at mangyayari sa tamang panahon na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na siya ay makapangyarihan at siya lamang ang may kapangyarihan na magkaroon o maisakatuparan ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga po, para sa atin, lagi nating tingnan at lagi nating maging desire ng ating puso na kung meron tayong hinihintay, kung meron tayong ipinapanalangin, tandaan po natin na kung minsan ay naiisip natin na hindi ito maganda para sa atin, tandaan natin na kapag ito ay nasa tamang panahon, katulad po ng isang bulaklak, just like flowers, bloom in the right season. God's plan bloom at the right time. Maraming salamat po. Nawa po ay may natutunan tayo sa aking naibahagi. At tandaan po natin, ang Diyos, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. God bless po.